kapag ako humahanap ako ng partner, lagi ko pong sinasabi talaga, isa lang ang kailangan namin, commitment. Si Mapa Calamidad po kasi nakikater siya ng reports ng baha, ng bagyo, ng lindol at saka pagputok ng bulkan. Lalagay ka doon ng description, bahala ka na kung ano yung lalagay mo. Ano na po, gatuhod na po yung baha dito. Yes, mga ganun. Ang tubig po ay kulay dark brown na. Yes. At meron pa pong lumulutang na yellow submarine. Pwede po. At meron Magandang araw po sa ating lahat at welcome ulit sa ating For a Better Governance, mga impormasyon para sa mabuting pamamahala at komunidad tungo sa sama-samang pag-unlad. At ngayong araw po ay napaka-espesyal at meron naman po tayong mga kasama mula sa ating isa sa mga masisipag nating partner sa Local Governance Resource Center or LGRC na makakatulong sa isang sa kinakailangang tutukan na aspeto ng local governments or general public, syempre. Ngayon, napapansin natin, talagang napakarami ng baha. Napakarami ng mga naaantalang serbisyo. Marami ng mga publiko ang tratrap sa mga kailangan nilang puntahan dahil bigla na lang tumaas yung tubig baha. At isa sa mga initiatives ng partner natin ito, makakatulong doon. Syempre, ayoko naman i-preempt at hayaan natin na ma-discuss ng ating kasama ngayon ang atin pong pag-uusapan ngayong araw. At para po hindi na natin patagalin pa, wine-welcome po natin ang kasamahan natin from mapacalamidad.ph, si Sir Rupert. Palakpakan po natin Sir Rupert. Ayan. Welcome Sir Rupert. Hello, Ito na pong good morning inyong po. So hello, magandang buhay sa inyo pong lahat, sa lahat ng mga viewers and listeners ng program na to ng DILG. I hope ay nasa mabuting kalagayan kayo, lalong-lalo na ngayon ay dumadami ang mga bagyo natin at saka ilang mga kalamidad na dumadaan sa Pilipinas. Oo nga sir, ngayon pa lang taon, nasa letter ano na ba tayo? G. Yeah. Si, ano mo pangalan? Gregorio. Gregorio. Tuloy. Si Gorio, pag yung Gorio, medyo mataas naman siya, no? Yeah. Pero sir, bago natin kilalanin si Mapa Calamidad, syempre, gusto muna natin kilalanin si Sir Rupert. Sir, Okay. Sino ba si Sir Rupert? Okay, ang tunay ko pong pangalan ay Jesus Ruperto Manaksa. Kasalukuyan po ako nagtatrabaho bilang isang faculty member sa National University Laguna Campus. So, bukod po sa pagiging isang faculty member, ako po ay isang volunteer member ng Philippine Army at kasalukuyan po ang isa sa aking obligasyon at responsibilidad ay magturo ng Reserve Officer Training Course sa iba't ibang ROTC unit sa buong Laguna. Uy, grabe. Napaka-active mo naman, sir, sa public service and yung isa teaching, ano, sir? Yes po. Tama po ba? Rupert po bang tawag sa iyo, sir? Yes po. Ayan yung nickname nyo. Sir Rupert, paano po kayo nagtagpo ni Mapa Calamidad? Okay, ang unang reason po kung bakit kami nagtagpo dahil sa aking filosofiya sa buhay na bilang isang kabataan, nung ako po ay 28 years old pa, bilang isang kabataan, naniniwala po ako na tayo pong lahat o ang mga kabataan ay merong responsibilidad sa komunidad. So, ako po ay naging membro ng Reserve Force Philippine Army pero hindi po ako naging satisfied doon kasi sabi ko parang kulang kasi ang focus ko doon is military. Papaano naman yung mga civilians on the side? Ngayon, ako po ay naghanap ng iba't ibang training. Noong ako po ay magto-29 years old na last year, naghanap ako ng patungkol sa disaster kasi unang napapansin ko po talaga sa sarili ko at sa kada pagtuturo ko sa military, parang hindi nagagamit yung digital part. Sa kakahanap ko, nakatagpuan ko itong si Mapa Calamidad dahil nag-offer sila ng free online training ng kanilang platform. Umattend ako one time, tapos sabi ko, ito yung perfect na hinahanap ko. Ngayon, na-curious ako, paano ko mayu-utilize siya na pagagamit ko rin bilang isang military personnel. Hanggang nabalitaan ko, naghahanap sila ng DRR Youth Ambassadors. So, nag-apply po ako doon and it took me 4 months to process kasi ang isa sa proseso nila para maging DRR Youth Ambassador ka,
kailangan mong mag-train ng at least 10 tao doon sa platform nila. Ang naging problema ko before, wala akong makuhang magte-training. Yung mga tuturuan nyo, sir. Yes po. Kasi po, ako po noon, nung naghahanap ako ng training, ang gusto ko, yung totoong makakatulong sa organization. Kasi ayoko po kasing mag-training ng masabi lang may matraining ako. Oo, para ma-qualify lang. Yes, para ma-qualify lang. Ayoko po ng ganun. Kasi una, masasayang yung oras kong pagtuturo sa kanila. Pangalawa, maybe small to none yung mga tinuruan ko baka hindi makatulong sa organization. Kumbaga ang nangyari lang, certificate lang, ay ayoko po ng ganon. So it took me 4 months para makakompleto ng 10. And ayun, nag-apply ako. Then fortunate enough, May 2024, I was given the chance na ma-qualify and nabigyan ako ng certificate from Petapencana.in India, no? Yun naman ay isa sa international partner namin, and si Ma'am Nashin Matani, shout out kay Ma'am Nashin Matani, yung isa Hello sa po, ma'am. namin, isa sa supervisor namin na masasabi ko. Parang kayo rin, sir, yung ikaw talaga yung naghanap nito at fortunately na nakita mo si Mapa Calamidad, and yun, disaster risk reduction management related si Mapa Calamidad. Yes. Ngayon, sir, gusto nating malaman, ano ba yung si mapakalamidad.ph? Ano yung organisasyon nyo, sir? And ano yung drive nyo? Bakit nandito tayo? Kayo dito sa Pilipinas? Okay. Si mapakalamidad.ph po ay isang free crowd-based sourcing of data na kung saan. Sir, paano pag sinabing free crowd-based? Okay. Pag sinabi pong free crowd-based sourcing, kumukuha po kami ng data from the crowd, from the general public, and binibigay din namin sa kanila yung data na nakuha din namin sa general public. Na kung saan ginagamit namin yung power ng social media. Doon kami unang kumukolekta muna with the help of our platform. Tapos, pag nakakuha na kami ng data doon, pinopost din namin siya sa mga social media accounts and other public announcements and other platforms. So, yeah. Then, doon na natin makikita kung saang lugar pinaka-affected. Kasi, isa po sa reason is, lalong-lalo na sa panahon ngayon, pulo-pulo yung pag-ulan, yung pagbaha. So, minsan, dahil pulo-pulo siya, hindi ganong na-ire-report on the national television. So, nangyayari local lang. Ngayon, ang magiging question doon, gaano katagal yung magiging response? So, through the use of social media, kahit papaano, makakatulong yon na medyo mapadali ang ating response time. So, ibig sabihin po, sir, yung using yung social media na sa madaling sabi, yung mga data doon at doon sa mga i-input ng mga social media users, ito ang may baha na lugar. So, kukunin ni mapakalamidad.ph. Tapos, yung website nyo, iplaplat doon yung kung saan yung baha. At yung impormasyon na yun, makatulong para doon sa ating mga responders at mga community na ay ito pala yung mga may baha. So malaking bagay pala siya, sir, kung ako'y biyahero. Yes. Or kung ako'y galing galing pala akong company, galing trabaho, tapos pwede kong i-check at maulan eh. Yes. Ma-check ko kung saan akong way pwedeng dumaan na hindi ako maapektuhan ng mga baha. So Yes, mas yun po yung idea ni Mapakalamidad. Tama po ba, sir? Yes po, yun po yung idea. And just to share, nitong nakaraan lang yung halos 1 linggo natin pagbaha. Yung mga habagat natin, yes. sir. So ako po personally, ang ginawa ko bilang isang ambassador, nung nag-report kami kasama yung mga ilang mga volunteers ko under me, nagkaroon ng baha dito sa may Parian area, nagkaroon ng baha sa may Halang Opo, area. naalala ko yung Walang makadaan eh. So what I did is at least mai-post or mai-disseminate sa kahit hanggat maaari maraming tao para ma-inform sila, ang Parian hindi ka makadaan iwas na kayo dyan. Yes, or kaya ang update hanggang tuhod na siya or hanggang paa siya, pwede na makadaan ang sasakyan dyan. Sa Halang talagang walang makadaan, something like that.
detalyado dapat yung i-input natin para syempre mas ma-grasp nung ating mga users nung website or mga nakasubscribe sa at follow sa mga account ng Mapakalamidad yung impormasyon. So, ano po ba yung nilalagay natin doon, sir, pag-input doon sa website nyo? Okay. Una, depende po siya sa kung anong klaseng ire-report. Si Mapakalamidad po kasi nagkikater siya ng reports ng baha, ng bagyo, ng lindol, at saka pagputok ng bulkan. Okay, hindi lang siya baha. For the information ng lahat ng mga manood natin, yung natural disaster ay hindi na ginagamit or nire-refrain na yung paggamit doon kasi ang mas tama ay natural hazard. So, Yeah, pag sinabing natural hazard. sa lindol, baha, ay yun na yung mangyayari kung hindi tayo prepared para dun sa natural hazard na yun. Okay. So, yun. So, paglilinaw lang yun. So, sir, sa madaling sabi, hindi lang pala baha ang kinikater na hazard na mangyayari para kay Mapakalamidad. So, pwede nyo pala dong i-input si all other Yes. hydrometeorological na pag-aralan natin with DOST. Hydrometeorological o yung mga may kinalaman sa tubig na natural hazard natin at yung geologic hazard. Yes. Yun. So, after nun, sir, halimbawa ay baha. Gamitin muna natin. Ano yung mga kailangan nilang i-input na detalye? Okay. Unang-una po, ang pinaka-importante yung picture lang. Picture? Yes. Okay po. Dapat ba kasama yung tao? Selfie ba yan? Or anong klaseng picture? Okay. One by one ba yan, sir? Passport Okay. size? Ang picture po na as much as possible ay picture mismo nung scenario, nung Ang incident scenario, mismo. okay po. Ngayon, kung sakali man po na yung picture na pinadala ay hindi cleared or blurred. medyo confusing, doon po papasok ang trabaho ni DRR Youth Ambassador. Ang gagawin po kasi ng aming administrator sa website, ibabato yan sa amin. Ngayon, ang obligasyon ngayon ni DRR Youth Ambassador, i-verify Kung may baha, kung kung totoo ba talaga yan or kasi ang website po namin may dalawa siyang I call it section. Yung isa portal for training, yung isa for actual Okay po. reporting. Minsan kasi baka mamaya may instance na mayroong nagte-training na pindot yung actual. Okay. So Baka mamaya mag-cause instead na magbigay sila na information, mali pa o panic Yes. pa yung nakos nila. No? yes. So, i-verify po namin yun. Kasi, minsan po, ako katulad ko po, huli ako nagpa-training ng, yung sa Mapakalamidad platform, back in March 16, ang na-training ko is 170 plus students from a particular school in Cabuyao. Ngayon, kung mali yung napindot nila, 176 concentrated sa Cabuyao. Oo, baka mamaya ang init-init naman, bakit ang Yes. daming baha? Baka may ibang nangyayari. Yes. Ayun, so So, i-verify yun. Picture. May papasok doon, i-verify yun. Meron kaming Messenger GC, i-confirm yun na merong ganong klase ng incident nga ba or minsan hindi sa dami ng ginagawa din ng administrator namin, minsan kami na yung nagbe-verify voluntarily. So yun, sir, first step, upload yung picture or send yung picture. Ang first step po muna natin, pupunta po muna sila sa mga social media accounts namin. Una, Facebook, Okay po. Instagram, Twitter na ngayon ay X, Okay Viber. Yan. Magme-message sila doon, bot yun. Tapos, may lalabas doon na selection. So, para po mas maintindihan natin in single perspective, gamitin po muna natin for the purpose of explanation yung Facebook account. Facebook. Okay. So mag-message po. Yes, kumaga pupunta sila sa Facebook, message, may lalabas doon na prompt, tapos may lalabas doon na selection. Ulat o report. Pag ulat, Tagalog language, pag report, English. Pag pinindot yon, another options, may lalabas doon. Anong i-report mo? Baha, lindol, bagyo, bulkan. Ngayon, pag pili mo doon, may lalabas na link. Yung link na yon pipindutin nila and it will direct them to the Mapakalamidad portal. Okay po. So nandito na tayo sa Mapakalamidad portal. Ano Yes. naman pong kailangan na nilang gawin doon? Kailangan nila pindutin doon yung magsasubmit sila ng actual na report. Okay po. Okay. Actual. Pag submit nila doon, kailangan nilang itag yung location nila.
parang isipin niyo lang order kayo sa Food Panda. Yes, parang ganun. sorry, hindi ko Sponsored ba to? Hindi pa gutom na nga kami si Jom. Pero parang kayong order sa mga in-orderan nyo sa Yeah. food or sa parcels nyo. Yes. So i-locate nyo daw, ipin nyo Yes, yung location. ilo-locate lang yung location symbol. So, igagrab lang, no? Pag okay na siya, then, for example, baha yung pinili. Kasi yun yung common sa amin, baha eh. Opo. So, pinili yung baha, tapos, ang susunod nun, tatansyahin mo gaano ka laki o gaano kalalim yung baha. Oho. Meron dong isang figure ng sasakyan at saka ng tao. Tatansyahin mo, gatuhod ba siya? Kaya ba yung sasakyan? Tapos, automatic na bahala na yung platform na magtansya. Ilan ang possible centimeter nun? So, pag natansya mo na siya, ang susunod nun, maglalagay ka na ng description. Okay po. Yan, dyan na yung review. Yes. Ano Kasi ba? order ka na sa parcel mo. Maglalagay ka doon ng description. Bahala ka na kung ano yung lalagay mo. Basta, most of the time, kunwari ako magre-report. Ano na po, gatuhod na po yung baha dito. Yes, mga ganun. Ang tubig po ay kulay dark brown na. yes. At meron pa pong lumulutang na yellow submarine. Pwede po ba Yes, yun? pwede Oo. po. At meron pong 2 daga na umiihi. Mag-ingat sa leptospirosis. Yes, mga ganun. Yun. Pwede naman po siya So, technically. maganda, specific para talagang Yes, specific. Para po, on the other side po kasi tulong na rin po kasi yun sa ambassador para hindi siya mahirapang mag-verify noon. ang level ng pH. Scientific. Ayan, di pa nila pala. Wag naman masyadong ganun ka-detalye kasi baka abutin kayo. Sa tagal yung paglalagay ng description, humupa na yung baha. Yes. Ayan. So after po ng description, ano na po yung next? Upload na po yung picture. Ay, upload na yung picture. So, yun lang po yung tatandaan natin sa mga gusto pong gumamit ng aming platform at sa gusto pong matuto. Ang pinakaunang step po talaga dyan, picturean nyo muna yung area bago kayo gumamit ng platform namin. Yun na nga para sir kasi yun na yung ginagawa naman talaga ngayon na mabibilis yung mga residente, mga communities natin sa pagpipicture. So instead na i-post nyo agad doon sa social media, pwede nyong i-search si Mapa Kalamidad. So ulitin natin yung proseso. Search sa Facebook, Twitter, kung saan man kayo available, kunwari sa Facebook. So doon muna message natin. So nandun mayroong report or ano yung Tagalog? Itala. Ulat pala. Ayan, ulat or report. Isagutin lang natin yun, i-redirect tayo sa given na link doon sa Mapa Kalamidad at doon tayo i-input yung location, yung taas kung bahayan or lalim ng baha at yung description na natin ilalagay, then photo. Yes. Tapos pag nasubmit natin, si Mapa Kalamidad na mga administrator or yung mga tao sa behind Mapa Kalamidad magve-verify nun. Yes, isa-send po sa amin initially yung parang picture, yung parang screen grab nung mismong portal namin na ito parang concentrated dito. Bakit ano nangyari? Ano nangyari? Ano bang meron Paki-verify. dyan? Yes. So ganun po yung gagawin namin. So directly, specifically hindi naman sinasabi sa amin na i-verify nyo to or what. Kasi it is really the primary responsibility na ng ambassador. Kasi yun nga, katulad ng sabi ko kanina, minsan sa sobrang busy nila, minsan hindi na ganong na triple check. So, kami as the ambassador, trabaho din namin. Trabaho niyo po yung pag-verify. Yes. So, malaking tulong pagdating sa mga sakuna at sa mga iba-iba nating mga disasters na kakaharapin. Sir, ano pa po yung mga aside po dito sa mapa natin, ano pa yung mga engagement ni mapakalamidad.ph or tulong dito sa ating bansa? Okay. Sa ngayon po, ang itutulong ni Mapa Kalamidad is through the use of digital muna talaga. So ngayon, nagle-level up pa naman si Mapa Kalamidad, and currently, ang focus kasi namin yung makipag-partner sa mga local communities and local governments. Kasi ang goal talaga is yung information na pumapasok sa website dapat maibato namin. Kasi
logically speaking, kahit may pumasok doon sa portal, kung wala naman kaming mapapagbotohan, parang posting Oo. na lang siya. So, bilang dun sa ating pong operation listo manuals, yung flow kasi nun nag-start sa alert. Pero, lalo yung disaster preparedness manuals natin for typhoon, meron din kasi tayo for local weather disturbances. Yung sa typhoon, madali kasi yung alert na nangyayari doon, ibibigay siya ng national. Yes. Ng national. Pero paano pag local weather disturbances Yes. siya na hindi naman ganun na, kumbaga hindi siya binabalita. Yes. So maganda na yun yung isa sa mga LGUs na makakapanood nito. Maaari po tayo may pag-partner sa Mapakalamidad na magawin nating instrumento tong mapakalamidad.ph na magbibigay sa atin ng alert. At doon po magsisimula yung mga actions na kailangan nating gawin in preparation at mga before, during, and after nung local weather disturbances. Kasi hindi lang bagyo yung nagpapabaha sa atin ngayon. Exactly. Yung habagat nitong mga nakaraan, hindi yung bagyo talaga yung nagpahirap sa atin sa ating mga kalsada. So yun po, reaching out ka po ang Mapakalamidad sa ating po mga LGUs na handa pong makipag-partner with them. At ano naman po sir, meron po ba itong cost para sa mga LGUs natin? Ano po yung kailangan nilang i-prepare para magi kayong partner? Okay. Pagdating naman po sa cost, wala naman po itong cost. Ito po ay libre. Libre. Yes. Ako po, lalo po ako pagka ako humahanap ako ng partner, lagi ko pong sinasabi talaga, isa lang ang kailangan namin, commitment. Yun palang maganda. So yung mga kasama, paghahanap po kayo ng partner, huwag kayo magbase sa physical na Yes. na nakikita nyo. Huwag kayo magbase sa laki ng sahod. Kailangan commitment. Yes. Ay, iba na pala yung pag-usapan na. Pero yun, commitment ng LGUs. Ako po kasi personally, kaya as much as possible, hinahanap ko yung commitment kasi if we will be a partner or at least a contact, kung wala kasing commitment, ang mangyayari niyan, compliance and for paper lang. So, we're not talking of here by just merely a partner. Dapat we are talking of here to help the community. Oo, hindi lang partner, dapat Yes. marriage. And hindi lang partner, ano na talaga, meron pa bang ibang collaborator? Yes, Yan. yan. So stakeholder. Yes. So kung kayo yung makikipag-partner with Mapakalamidad, yun lang po yung hinihingi nila, yung commitment na ma-utilize yung ibabato nilang mga information and data through dun sa kanilang system na meron po sila. So yun sir, maliban po dun, meron po ba kayong other message para sa ating mga kasama at mga manonood? Okay. Unang-una, maraming salamat po sa pagsuporta sa amin sa Mapakalamidad at so doon po sa ibang mga local LGUs and other private organizations. Akin po kayong hinihimok na sana po ay maging partner namin kayo. Ito po ay para sa ating komunidad, lalong-lalo na ngayon na bagyuhan dito lang July, Disaster Resilience Month 'yon. Pero bumagyo ng ilang halos isang linggo, no? And sa mga kabataan naman po, ang isa kasi sa target namin na participants here is kabataan talaga. So sa mga kabataan naman po, no, tayo ay gumagamit ng social media. So ang akin lang pong hiling ay gamitin natin ang social media lalong-lalo na po pagdating sa disaster. Po? Kasi po, if I may share, meron po kasing isang study from Suhowe from Meltwater na kung saan, sabi doon sa study nila, ang social media, lalong-lalo na sa mga kabataan, ginagamit by the topmost reason of communication and friendship. Ginagamit siya. Pero pagka na-check natin yung study nila, wala doon yung disaster. Ngayon, ano po ang point ko kung bakit ko binanggit?
kadalasan po kasi ngayon, pag may disaster, ang ginagawa ng karamihan sa atin, hindi ko naman po sinasabing mali, pero may mas tamang approach. Pinopost, halimbawa naglindol, lindol 3.4 magnitude 4, stay safe. Baha dito sa aming tulong, may sunog. Tawag po kayo na ganito, nagla-live. Ngayon, again, di naman po namin sinasabing mali, pero may better approach. Yes, ang mas tamang approach po, kasi ang question po doon, okay, nag-post ka, may tumulong. Nung nag-live ka, may tumulong ba? Yan. So, kumbaga, ang point lang po namin, mas maganda kung ma-report muna siya bago ninyo i-post. Para habang nagla-live kayo or habang parating na. Yes, parating na siya. Oo. Kasi hindi naman na lahat yung mga authorities natin hindi subscribe din sa mga Yes, exactly the point. Lalabas sa feed agad ng syempre pero kung ni-report po natin ito agad, tapos sige, sabihin natin mag-live na kayo kung anong gusto niyo gawin. Tsaka pero mahalaga na mauna yung report, tamang reporting para nandiyan agad yung tulong. Yes. Kasi yung mga nilalive natin, hindi naman siya makakarating sa authorities natin. Hanggat hindi siya sineshare ng madami, hanggat hindi siya nagtre-trend So, unahin nating tumawag dun sa mga At, syempre, i-save yung mga contact details na kailangan natin tawagan. At isa na yan, na pwede natin pag-inputan si mapakalamidad.ph. Yes. So, kami po ay merong social media accounts. So, sa Facebook, mapakalamidad.ph. Sa Instagram, sa Twitter, sa Viber, mapakalamidad.ph. And Friendster din. Meron pa sina sir. Mga Friendster pa po yung ginagamit. At pwede rin nyo silang isali sa sa Farmville habang walang baha. Yun. So, yun po. Maraming salamat po Sir Rupert. Meron po ba kayong gustong i-shoutout for mga kasamahan niyo po sa Mapakalamidad? Baka manunood sila. Okay. Yun po, binabati ko po ang lahat ng DRR Youth Ambassador under mapakalamidad.ph. Ang amin po mga administrator, unang-una na dyan si Ma'am Nashin Matani at saka si Ma'am Kate De La Cruz at saka si Sir Elton Evidente. Ayan. So, sana po ay madagdagan pa tayo mga DRR Youth Ambassador at sana po makakuha pa tayo ng mas maraming partner dahil po mas marami tayong local community and local government partners, mas magiging maganda at mas magiging mabilis po ang ating dissemination ng report na makakatulong po sa ating komunidad para sa mas mabilis na pagresponde sa panahon ng kalamidad. Ayan, maraming salamat po ulit Sir Rupert at bilang pasasalamat at tanggapin niyo po ang munti naming disaster-related na giveaway pag dito. Ito po isang tawag dito, go bag. So ito po yung ating hinihikayat din yung mga kasamahan natin, mga manonood na kung kaya po ninyo, magkaroon kayo ng ganito, emergency kit. So nandito po ay first aid. Pag kinakailangan nyo mag-verify, baka kayo masugatan or maleptospirosis. Meron din po ditong ilang pang mga gamit tulad ng flashlight na rechargeable para magamit. Sir, maraming salamat po ulit sa ating kasamahan ngayon. And yun po, please follow po yung kanilang mga social media accounts and stay safe po sa ating lahat. Again, maraming salamat po and #for a better governance. Yeah. Thank you po.